Nagsagawa ng pag-iikot ng Department of Health sa mga ospital sa National Capital Region upang siguruhin na may mga sapat na supply ng tubig ang mga ito. At mula sa Pasig City, nasa telepono si Aiko Miguel para sa detalye ng balita. Go ahead, Aiko. Yes, Lord, magandang tanghali. Nakipag-ugnayan na nga si Health Secretary Francisco Duque III sa Manila Water kahapon upang tiyakin na hindi maapektuhan ng kakulangan ng supply ng tubig ang mga ospital. Ayon sa Department of Health, mahalaga ang tubig sa mga operasyon, dialysis at pagpapanatili ng kalinisan sa mga ospital upang maiwasan ang pagkalat ng mga nakakahawa at nakamamatay na sakit. Sa pahayag ni Secretary Duque kanina sa press conference, hindi maaaring kompromiso ang kalusugan ng mga pasyente. Pinasalamatan naman ng kalihimang Philippine Red Cross at Bureau of Fire Protection upang magdala ng karagdagang supply ng tubig dito sa Rizal Medical Center. Tinalakay rin sa press con ang mga paraan kung paano makakapag-supply ng tubig sa mga ospital na apektado dito sa National Capital Region. Ayon naman kay Ms. Linda Quines, ang Group Director ng Manila Water, titiyakin na makakapag-supply ng mga tangke ng tubig sa mga ospital na apektado nga ng shortage ng water supply. Ipinaliwanag ng pamunuan ng ospital na hindi nila lilimitahan ang admission ng mga pasyente lalo na sa operasyon ng dialysis area dahil may window hour ng tiniyak ang Manila Water upang supplyan sila ng tubig. Katatapos lang ng press con at nag-iikot na si Secretary Duque upang makita ang water system dito sa Rizal Medical Center. Kasalukuyan itong sinecheck ang daloy ng supply ng tubig mula sa water tank ng Manila Water, Philippine Red Cross at ng Bureau of Fire Protection. Susunod na magpuntahan ng kalihim ang Amang Rodriguez at Quirino Memorial Medical Center ngayong hapon upang tiyakin kung paano nakakapag-supply ng tubig sa mga naturang ospital. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat sa iyo, Aiko Miguel. Nagulat mula sa Pasig City. Samantala, pinaiimbestigahan na ng mga senador ang issue sa water shortage sa bansa. At mula sa Pasig City, nasa telepono si Nel Maribuhok para sa detalye ng ulat. Go ahead, Nel. Floor, nababahala ang ilang senador sa naiulat na water shortage sa bansa. Ayon kay Senator Sani Angara, dapat tignan ng Kongreso ang isyong ito kung saan talaga nanggagaling ang problema. Nakakapag-alinlangan anya dahil posibleng ang problema ay nasa distribusyon ng tubig. Inabisuan ng Manila Water ang ilang bahagi ng Metro Manila maging ang Rizal na makararanas ng abnormal na supply ng tubig sa mga susunod na araw dahil sa El Nino. Bagay na ipinagtataka ng senador dahil hindi naman ito nangyayari sa Maynila. Dapat ring matiyak kung ginagawa ba ng mga ahensya ng pamahalaan ng kanilang trabaho sa isyong ito. Nais naman ni Senator Nancy Binay na mag-inventaryo at i-audit ang rainwater catch basin. Ayon sa Republic Act No. 6716 na naipasa noong 1989, dapat maglaan ng konstruksyon ng 100,000 na balon, rainwater collectors at rehabilitasyon ng mga balon sa lahat ng barangay. Sa hakbang na ito ay mapaghahandaan ang pananalanta ng El Nino. Suportado naman ni Senate President Vicente Sotto III ang panukalang investigahan ang usapin na ito. Sir? Maraming salamat sa iyo, Nel Maribuhok. Nagulat mula sa Pasay City. Nakaengkwentro ng pulisya ang isang hinihinalang drug pusher na sangkot din umano sa ilang shooting incident sa Caloocan City kaninang madaling araw. Ngunit ayon sa kanyang mga kaanak, nawawala na ito kahapon pa ng umaga. Narito ang ulat ni Asher Cadapan Jr. Dead on the spot ang 42 anyos na si Crisanto Patimo alias Toteng matapos makaengkwentro ng mga pulis sa Barangay 25 3rd Avenue, Caloocan City, bandang alauna kaninang madaling araw. Ayon sa hepe ng Caloocan Police Station, matagal nang pinaghahanap ng pulisya si Patimo dahil sa umano'y pagtutulak ng iligal na droga at pagkakasangkot sa ilang shooting incident sa lugar. Actually, nire-research namin to, mailap talaga. At gusto nga sana naming huliin at para malaman kung ano pa yung mga ibang involvement niya at kung ano yung pinagkukuhanan niya yung droga na ibinebenta niya. Nang makatanggap umano ng impormasyon ng mga kawani ng Drug Enforcement Unit, Intelligence at Special Operating Unit ng istasyon sa kinaroroonan ng suspect ay nagsagawa ang mga otoridad ng surveillance. Ngunit nauwi umano ito sa engkwentro. Ayon doon sa report ng mga operating team, nung nakahalata siya na yung isang PO1 na lispatan niya at
at nakalapit sa kanya. Talagang pinagsuspect saan talaga niya na apparently na alagad ng batas. So una siyang pumutok. Nasabat umano sa suspect ang 19 na sachet ng hinihinalang shabu, mga drug paraphernalia, 9mm pistol at mga bala ng baril. Ayon naman sa kaanak ni Patimo, dinampot umano ito sa kanilang lugar sa Barangay 37 bandang alas 7 pa ng umaga kahapon. May mga nakapagsabi rin anya na dinala umano si Patimo sa police station ng Sangandaan, ngunit bigo ang mga ito na makita doon ng suspect. Mga hapon po, may nagsabi po sa amin na nakita daw po dun si Papa sa Sangandaan daw po. Hindi po malinaw yung pagkakasabi sa amin. Sabi lang daw po, meron daw pong bagong huli dun. Toteng po ang pangalan. Matapos ang umano'y paghahanap ay natagpuan na lang ng mga ito ang suspect na wala ng buhay. Aminado naman ang kaanak ng suspect sa paggamit ni Patimo ng ilegal na droga. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Caloocan City. Meron po tayong kapapasok na balita na antala ang biyahe ng LRT-1 Vito Cruz Station kaninang alas 11:30 ng umaga. Ito'y matapos na sumabit ang kumot sa kable ng tren. Nasa 20 hanggang 30 minutong naantala ang biyahe. Ayon sa mga pasahero, maaaring nahulog mula sa katapat na gusali ang kumot. Maayong uto, narito mga balitang ating tinutukan sa iba't ibang panig ng bansa. Bumaba na ang kaso ng tigdas sa Bulacan matapos ang malawakang pagbabakuna sa probinsya. Mula sa Bulacan, may ulat si Nestor Torres, live. Magandang tanghali, Nestor. Yes, magandang tanghali, Janice. Matapos ngang mapabilang ang Region 3 sa measles outbreak noong nakaraang buwan, sa tulong ng Department of Health Region 3, bumaba ng mahigit 30% ang kaso ng tigdas sa lalawigan ng Bulacan dahil sa malawakang pagbabakuna sa Bulacan. Ayon sa kinatawan ng Provincial Health Office, sa pagkipagtulungan ng Municipal Health Office, Local Government Units, Rural Health Units at mga community volunteers, mas naging madali ang pagbabakuna sa mga batang 5 taon pababa. For the past 3 weeks po ay meron tayong average na 32% decrease on an average po. So maganda pong balita na nakokontrol na po natin yung pagkalat po ng virus at nakakonti na po yung naire-report na nagkakasakit. Dahil na rin po siguro sa maulawakang implementasyon po ng pagbabakuna sa buo pong lalawigan, katuwang po ang Department of Health. Hindi naman bababa sa 500 batang edad 5 taon pababa ang nabigyan ng libreng bakuna ng MMR o Measles Mumps Rubella, habang mahigit 10 naman ang nabigyan ng MR o vaccine o Measles Rubella vaccine para sa edad 10 taong gulang pataas. Tiniyak naman ng PHO na hindi maaaring magkatigdas pa ang isang taong nagkaroon na ng tigdas. Ikaw ay may immunity na sa virus na tigdas, ito ay lifelong na. So, ibig sabihin, hindi ka na ulit magkakatigdas kung ikaw ay nagkatigdas na. Sa tala naman ng PHO, mula January 1 hanggang March 11, umabot na sa 1,099 ang kaso ng tigdas sa Bulacan, habang 19 narito ang namatay dahil sa komplikasyon na pneumonia. Sa nakalipas na 2 linggo, nangunguna na may pinakamataas sa kaso ay sa lugar ng Malolo City na may 19 cases. Pumangalawa ang syudad ng San Jose del Monte na may 18 cases, pangatlo ang bayan ng Santa Maria na may 17, pang-apat naman ang Pandi na may 15 at pang-5 ang syudad ng May Kawayan na may 14 na kaso. Payo naman ng PHO sa mga magulang, kapag nakakita na sila ng senyales ng tigdas tulad ng pagkakaroon ng mga rashes sa balat, pamamaga ng mata, mataas na lagnat at ubo, dalhin na ito sa pinakamalapit na ospital. Sa ngayon, naglaan na rin ng measles isolation ward ang provincial government sa 5 distrito sa Bulacan, kasama na dito ang Bulacan Medical Center. At yan, muna ang ating live mula dito sa Bulacan. Balik sa inyo dyan, Janice. Maraming salamat, Nestor Torres. Sa iba pang balita, nagkaloob ang Department of Labor and Employment ng mga kagamitan sa pananahi sa mga kooperatiba sa Apalit, Pampanga. Mula sa Pampanga, may report si Leslie Widem, live.
Magandang tanghali, Leslie. Yes, Janice, magandang tanghali. Isa lamang ang 5K MPC Cooperative sa Apalit, Pampanga na tumutulong sa ating mga kabale na walang anuman sa buhay at mahihirap upang magkaroon ng mga ito ng pagkakakitaan. Kasalukuyang pagtitinda ng bigas, pananahi at pagtitinda ng kortina at school uniform ang pangunahing pinagkakakitaan ng kooperatiba. Sa isang araw, 20 kortina umano ang napoproduce ng bawat mananahi at 7 pares ng school uniform. Sa isinagawang launching ng Department of Trade and Industry na shared service facility sa wearable at homestyle priority industry cluster sa Apalit, Pampanga ay namahagi ng 8 kagamitan na magagamit sa pananahi upang mas mapabilis at mapadami ang produksyon nito. Shared service facility is one of the capital outlay project of the DTI. This meant to assist or to be beneficial to the micro and small entrepreneurs who cannot afford to buy their own equipment in the production of whatever goods that they produce. Namahagi ang DTI ng 2 units ng industrial high-speed sewing machines, 1 unit ng manual sewing machine at 2 units ng high-speed straight machine, 1 unit ng specialized edging machine at 2 unit ng working tables na nagkakahalaga ng 200,000 piso. Nagpapasalamat po kami ng malaki sa DTI sa tulong na ibinigay sa amin. Nag-aano po kami sa mga eskwelahan, nag-aalo kami sa mga principal para tulungan kami sa mga estudyante, sa mga magulang ng estudyante kung pwede sa amin na kumuha para dagdag kita sa kooperatiba. Malaking tulong at maraming mga hindi lang siguro member ng 5K na matutulungan. Sa tulong ng mga kagamitang ipinagkaloob ng DTI ay mas mapapabilis na ang produksyon ng kooperatiba upang mas mapalago pa ang kanilang negosyo. Mula dito sa Pampanga, balik sa inyo dyan sa studio. Janice? Maraming salamat, Leslie Widem. At yan ang ating mga balitang Promdi. Ako si Janice Enhente. Maayong udto. Tampok sa pagdiriwang ng National Women's Month noong Biyernes ang special screening ng A Piece of Paradise sa Philippine Consulate sa Toronto, Canada. Ang short film na ito ay sumasalamin sa katatagan ng mga kababaihang OFW. Narito ang report ni Sheila Reyes. Sumentro ang kwento ng short film na A Piece of Paradise sa 3 Pinay OFWs na nakipagsapalaran dito sa Canada. Iniwan ang kani-kanilang pamilya upang maitaguyod ang kanilang mahal sa buhay sa Pilipinas. Ayon kay MM, isa sa mga cast ng pelikula, bagamat hindi madali, marami siyang natutunan bilang isang babaeng OFW sa Canada. Canada, maganda yung buhay sa Canada pag marunong ka lang. At saka, kahit nasa Canada ka, pwede mong dalhin yung kulturang Pilipino. Ang hirap na pinagdaanan ng mga kababaihang caregivers na ito ang nag-udyok kay Dr. Patrick Alcedo na gawin ang documentary. Ang nagiginig ko talagang sabi nila, yung mga Filipino women, ang gagaling na mga caregivers. So, nung na-meet ko na may mga aklanong caregivers and I saw how resilient these women are, sabi ko, wow, it's really a project that I want to take on. Naantig din ang damdamin ng ibang mga lahi sa tema ng pelikula at hinangaan ang katatagan at serbisyo ng ating mga kababayan. Say in my family, with a number of aunts of mine, when they became very elderly, they had Filipino caregivers who they were together for years and years and years, and I know that my aunts absolutely love these women. Tunay na naging inspirasyon, lalo na sa mga kababaihang manonood, ang special screening ng A Piece of Paradise na nanalo ng Best Canadian Film Award sa Toronto Real Asian International Film Festival. Sheila Reyes, UNTV News and Rescue, Toronto, Canada. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mga panig ng daigdig. Magandang tanghali. God bless.